salita doon. Bagamat occasional speaker lang po, ako po ay leader doon sa iglesia na yon. At ngayon po ay nag-aaral sa pagiging minister ng salita po ng Panginoon. Isang malaking pribilehiyo po na maging tagapagsalita niyo ngayong umaga at sana po tayo ay magpala o pagbalain ng Panginoon sa kanyang pong salita. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng ikalawang Pedro, chapter 1, verses 16 to 22. 2 Peter chapter 1, verses 16 to 22. Ang binigay po sa aking tatalakayin ni Pastor Herbert ay patungkol sa 5 solas. Ako po ay natutuwa at nagagalak dahil nakikita ko po yung mga updates din niya sa social media na patuloy po sa pag-aaral ng sandigan ng pananampalataya ng mga reformers. Pero sa iksi po ng panahon at ng oras, hindi po natin kayang talakayin yung 5. Ako po ay naniniwala sa kagustuhan ng Panginoon kung tayo po ay mabibigyan ulit ng pagkakataon. Subukan po natin pag-usapan yung iba. Pero ngayong umaga, ang tatalakayin lang po natin ay yung isa sa 5 solas. Ito po yung sola scriptura or sola scriptura. Sige po, makibasa po kayo sa atin sa 2 Peter chapter 1 verses simulan po natin sa 16. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-uulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Last verse. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin sumandali. Our gracious God and loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning you've given us. Salamat sa pagkakataon kami po ay makasamba ng sama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya sa iisang layunin, maitaas at maihayag ang salita ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kami na maunawaan ang inyong pong salita at maging hamon ito sa aming buhay paglabas sa iglesyang ito. Aming panalangin, Panginoon, na itago mo ko sa iyong liburan. Ikaw, Panginoon, ang makita ng mga taong ito at kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen. Sa usaping sola scriptura po, ang familiar na ginagamit na verse at wala naman po tayong problema doon ay yung 2 Timothy 3:16 o ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Pero sa pagkakataon pong ito, tingnan po natin yung sa ikalawang Pedro. Noong mga nakaraang linggo ay may mga sineselebrate na mga gawain ang maraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nandiyan yung dumaan po yung araw ng Palaspas, kung saan makikita nyo sa kalsada, sa daan,
kabi-kabila yung mga nagtitinda ng mga palaspas. Hindi naglaon, dumaan yung napakahabang holiday. No? At alam po natin na ito ay dati pa man kinukumbina o sineselebrate na yung gawain ito, which is yung Semana Santa. Hindi ko po alam kung nasan kayo ng mga araw na yun, pero kami po ay nasa bahay lang. Karamihan po ng mga tao doon that time ay nasa bakasyon. Kung makikita niyo po ang EDSA sa mga oras at araw na yun, ay napakaluwag. No? Pero marami rin po sa mga tao ang nakikilahok sa gawain ito. No? Ang gawain na para bang taon-taon na nangyayari na pinapako ang ating Panginoon, Jesucristo. Ito po ay yearly na ginagawa at yung lugar na kung saan very popular ang gawain ito ay sa Pampanga. Alam niyo po ba yun? Na kung saan doon ginaganap yung pag-recreate o paggawa ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Literal. Abo, doon makikita natin na merong nagpapakasakit at merong humahantong sa pagkapako na tulad ng ating Panginoon. Marami, daan-daan o libo-libong mga deboto ang nakikisalamuha sa ganitong gawain. Pansinin po ninyo yung mga kadahilanan ng mga deboto. Ang sinasabi nila, ito ay paraan para manibagong muli yung aming kagustuhan na maniwala sa aming pananampalataya. At sa kabilang banda, kami ay pagpalain. Yan ang tingin ng maraming tao na sumasama sa gawain ito. Totoo na ito ay sincere. Kung isipin natin, baka naman sincere talaga sila. Pero ito ay malinaw rin na pagkabulag. Ito ay malinaw din na hindi katotohanan pagdating sa salita ng Diyos. Dito natin makikita yung problema, mga kapatid, doon sa ganong gawain. Sincerity is good when it joined to the truth. Kung ang pagiging sincere ng isang tao ay isasama mo sa katotohanan, napakaganda. Pero hindi sa pagkakataon, iyon. Alam natin na posibleng sila ay sincere, pero ang tanong, ito ba ay katotohanan? Ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Marami, ganito po ang maririnig natin sa mga deboto na sumasama sa mga ganitong gawain. Naniniwala sila na kapag sila ay isas o kabilang sa mga ganon, sila ay makakatanggap ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapayaman ng kanilang material na buhay dito sa lupa, o kaya naman, mga bagay na panglabas o material para sa kanilang sariling kagustuhan. Sa makatuwid o sa reality, mga kapatid, ang Diyos ay nag-o-offer ng suffering din. Ang Diyos ay nag-o-offer ng suffering higit sa suffering na ginagawa ng mga taong ito. Yung pagdurusa na tinutukoy po natin dito ay yung pagdurusa ni Kristo Jesus. Ito yung pagdurusa ng Diyos para sa ating kaligtasan na kahit sino man walang makakagaya. Na kahit sino man ay walang makakagaya. Maraming mga tao, especially Catholics, are pursued to cooperate in such activity, knowing na kapag sila ay sumali sa ganito, nakikiisa sila sa pagpapakasakit ni Kristo. Yun ang nasa isip nila, mga kapatid. Na sa tuwing sasama sila ng mga ganitong gawain, feeling nila o nasa isip nila, sila ay nakikiisa sa paghihirap ni Kristo. Pero kung titignan natin at aaralan natin mabuti, na ito ay pagsasabi o panghihimo sa ginawa ng Panginoong Diyos. Na para bang kung sasabihin natin na makikiisa tayo sa gawain na yon, dahil sa tingin natin nakikiisa tayo sa paghihirap ni Kristo. Sa katuwiran, pagiging or pag-iinsulto ang ginagawa natin sa Panginoong Jesucristo. Parang sinasabi natin na yung ginawa ni Kristo sa krus ay kulang. Kasi kailangan mo pang gawin. Kailangan pa ng cooperation ng ating sarili para lamang
matumbasan or maging sapat yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Tanda natin mga kapatid, isang beses lang ginawa ng ating Panginoon yung pagpapako sa krus, pagkamatay, at pagkabuhay na magmuli. Wala pong ni isa sa atin, kahit sino pong kilala natin pinakamataas na religious person or leader, ang kayang gayahin o even tumbasan man yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. They claim that in this kind of tradition, nagbibigay sila ng praise and worship sa Panginoon. Ay maririnig niyo po sa ilan, ito yung panata na namin taon-taon. Ito na yung nakaugalian ng aming pamilya na makiisa sa mga ganitong gawain. At sa pamamagitan nito, naniniwala kami na ito ay pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, kung titignan ninyo, babasahin niyo kung bawat sinasabi ng mga taong ito, makikita natin na malinaw na kabulagan ang mga bagay na ito. Bigyan ko lang po kayo ng konting background about sa pag-aaralan po natin. Ang Sola Scriptura ay isang propaganda ng mga Protestant reformers noong panahon noon, matagal na. Hindi po tayo mag-history dahil hindi tayo oras para pag-usapan yan. Pero for centuries, Roman Catholic churches had made its tradition superior in authority to the Bible. Para sa kanila, ang mga tradisyong tulad nito ay kapantay ng salita ng Diyos. Ito ay nagbubunga na yung kanilang mga practices and activities ay lumalabas na contradictory sa mismong salita na hinihayag ng Diyos sa atin. Mga halimbawa nito ay yung pagdarasal sa mga santo. Ginagawa po nila yan. Pagdarasal kay Mary, na kanina po binasa ng aking kapatid. No? The Immaculate Conception, transubstantiation sa Lord's Supper, mga indulgences, at yung leadership ng kanilang Pope. Para po sa kanila, kung ano pong sabihin ng Pope, dahil siya yung representative ni Kristo sa lupa, yun ang masusunod. Yan yung mga bagay na para sa kanila, tradisyon at practices na pantay sa salita ng Diyos. Tayo mga kapatid, pakinggan niyo po yung kanilang katuruan. Roman Catholic Catechism, sabi po dito, both scripture and tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence. Para sa kanila, kung ito yung tradisyon natin noon, hindi man niya nakalagay sa Biblia, dapat natin gawin. Why? Scripture and tradition for them are equal. So nakikita po natin kung paano nagiging misleading yung ganitong paniniwala. Para kay Luther, sa pong dakilang reformist na ating kinikilala, hindi ito pwedeng pantay dahil hindi siya tiwala sa mga pope o anumang church leader dahil sa ilang beses na itong nagkamali at sila mismo ay nagkakaroon ng contradictory sa kanilang katuruan. Which is tama po. Tayong mga tao, limitado lang tayo. Hindi po natin kayang maging perpekto sa lugar na ito. Hanggat maaari, magkakasala tayo. Baka nga po sa pagpunta natin dito sa lugar na ito ngayon, may mga nagawa na tayong kasalanan na hindi natin alam. Yun yung nilalaban ni Martin Luther. Kung maniniwala tayo sa mga mas matataas na religious person or leader, na tulad nating tao, mas malaki ang tendency na magkamali lang din ito tulad natin. Kaya nga po, ang 5 solas na itinatalaga ng mga reformer ay napaka-importante pagdating sa ating pananampalataya. At tutunan po natin ang pansin yung isa sa pinakamahalaga. Anong pwede pong implication ng pwede natin makuha dito? That Sola Scriptura denies the authority of the church above the Scripture. Sinasabi po ng Sola Scriptura o ng salita mismo ng Diyos na hindi pwedeng may lalagpas
o even papantay sa Kanya mismo, sa salita ng Diyos. Pero ito yung nakakalungkot mga kapatid. On the other hand, even Christians, even mga mananampalataya na nasa loob na ng iglesia, ay nagkakaroon ng ganitong pagkabulag or blindness about dealing with tradition versus the Scripture. Yes, pwede hindi tayo gumagawa ng pagpipinitensya. Yes, baka hindi tayo nagpapapako sa krus. Yes, baka hindi natin ine-entertain yung palaspas. Pero pagdating sa ibang mga bagay, baka mas tinitreat natin higher than the Scripture yung ganitong activity. For example, our worship. Hindi man tayo nagpipinitensya tulad nila, pero baka yung paraan ng ating pagsamba ay mas mataas kaysa salita ng Diyos mismo. So binasa po natin passage sa Ikadawang Pedro. Makita po natin na si Peter, si Pedro, inuna niyang i-exhort yung kalwalhatian ni Kristo at yung salita ng Diyos o yung prophetic word, yung sa English. No? Makikita natin na sa mga naunang verses, ni-reassure ni Peter yung ating election and yung ating calling. Kung mababasa niyo po mamaya pag-uwi niyo sa bahay, kung meron kayong pagkakataon. Verse 16 po tayo nagsimula. Basahin niyo po yung verse 1, pababa. Makita niyo po dyan kung paano yung ginawa ni Pedro sa pag-exhort sa mga mananampalataya. Inuna niya na sabihin kung ano yung kalwalhatian ng Diyos. Pangalawa, ipinaalala niya sa mga mananampalataya yung kanilang pagkatawag at yung kanilang kaligtasan. Pagkatapos nito, pumasok na yung verse 16 na kung saan inilathala ni Pedro yung kanyang experience. At hindi lang po ito basta-basta experience, kung dito ay Trinitarian experience. Kung sinabi po natin Trinitarian experience, si Pedro mismo, na-encounter niya yung Trinity sa iba't ibang pagkakataon. Na-encounter niya ang God the Father, sa binasa po natin, ang sabi ni John, narinig niya mula sa langit. At kasama niya si John sa pagkakataon niya. Nakasama niya si Kristo, at yung banal na spirito doon sa Pentecost, nasa Kanya. Makita natin ang galing ng pagkakagawa ng Apostle Peter sa bahaging ito. Inuna niya yung kalwalhatian ng Diyos, ipaliwanag. Pagkatapos, yung prophetic word, and then, yung experience niya sa mga bagay na ito. Ang gusto ko lang pong ibigay na mensahe ngayong umaga about sa Sola Scriptura is this: the supremacy of the Scriptures over everything. Ang pangingibabaw ng banal na kasulatan sa pangkalahatan. Sola Scriptura. The Scriptures is not only authority, but it is the supreme authority where all authorities must submit to it. Ang Biblia ang pinaka-ultimate authority ng bawat mananampalataya. Yes, meron po tayong mga authorities na sinusunod. Sa pinakamalapit na lang po na halimbawa, sa bawat bahay po natin, merong nasusunod dyan. Most specifically, yung ating mga magulang. O kayo po ang magulang, kayo po ang authority sa inyong tahanan. Lalo kung kayo po yung ama ng tahanan, nasa inyo po ang authority ng inyong tahanan at ng inyong household. Paglabas ng bahay, nandyan yung susunod na authority, ang ating barangay, ang ating mayor. Sa ating bansa, may authority, nandyan yung presidente. Hindi natin dinideny yung mga authority na yan, pero ang sinasabi natin bilang mga mananampalataya, walang higit na otoridad na meron sa lupa, maging sa langit, kundi ang authority ng salita ng Diyos. Pagdating sa mga prinsipyo sa buhay, like philosophy, moralidad, at mga katulad nito, Sola Scriptura is the only way to avoid subjectivity and keep personal opinion from taking priority over the teachings of the Bible. Inaalagaan ng salita ng Diyos ang pagiging bias natin sa ating sarili. Protection natin ang salita ng Diyos sa mga bagay na magiging bias tayo.
Maraming mga church ngayon na mas pinapairal ang philosophy kesa sa salita ng Diyos. Maraming mga churches na nagsasabi ngayon, maging mabuti ka ng tao, this is morality, kesa sa maging palabasa ka ng Biblia. Makikita natin na kahit sa mga Kristiyano, kahit sa mga iglesia na si Kristo ang pinapangaral, makikita natin na meron pa rin mga bagay na nangingibabaw bukod sa Kanya. Mga kapatid, ang aking panalangin na sana sa iglesia po na ito, wala tayong ibang inihahangad at itinataas, kundi si Kristo lamang. Yun po ang ating panalangin bilang mga mananampalataya. Again, this does not tell us that the Scripture is the only authority. Meron tayong mga ibang authority sa buhay. Pero ang gusto nating maging malinaw, sa lahat ng mga ito, ang salita ng Diyos ang finale. Ang salita ng Diyos ang ultimate authority. We believe in sola scriptura, not in solo scriptura. We believe in sola, not solo scriptura. Isa pa pong bagay patungkol sa scripture o sa sola scriptura, hindi siya nuda scriptura or bare scriptures, Bible lang. Marami kasing mga tao na sobrang extreme naman na sinasabi, walang ibang material sa aking pananampalataya para sa aking paglaro, kundi ang Biblia. Tunog maganda po at tunog tama talaga. Pero alam din natin at nandun din yung blessing na makukuha natin sa kapatid natin sa pananampalataya para sa pagkatuto ng salita ng Diyos. At totoo yan, minsan, kung mababalikan nyo na unang beses yung nabasa ang Biblia, naintindihan po ba natin agad? Hindi po, lalo kung pupunta tayo sa Torah o doon sa unang libro, unang 5. Minsan, ang hirap intindihin, bakit ang daming pangalan sa Numbers, bakit ang daming utos sa Leviticus. Ang Bible, yes, the final authority, pero kailangan natin ng ibang tool or equipment or material para maintindihan ito sa tulong din ng mga kapatid natin gumawa ng mga libro. Yes, we believe in the sola scriptura, but not bare scriptures alone. Narinig niyo na po ba yung kasabihan, no creed but the Bible, or no creed but Christ? Ito po ay salungat. Kung sasabihin natin wala tayong creed bukod sa Bible, eh sinasabi natin na credo rin ito eh. Or credo rin ang salita ng Diyos. So, this is not solo, this is not nuda, and also this is not prima or scripture first. Sinasabi po ng mga Catholics, scripture first. Pag sinabi po nilang first, hindi talagang nauuna. Pero sinasabi nila, scripture first plus activities, plus works, plus indulgences, plus papal authority. Kaya para sa kanila, yes, scripture is God's word, pero kailangan may participation tayo. Para sa kanila, uunahin mo yung Biblia, tama, pero kulang ang salita ng Diyos. Kailangan ko pang may gawin. So we deny all these three things. Ang pininiwalaan lang po natin ay sola scriptura. We know that the Bible is the Word of God. The Bible declares itself to be God-breathed, inerrant, wala pong pagkakamali, and authoritative sa ating buhay. We also know that God does not change His mind or contradict Himself. Sa lahat po ng tao na nilikha, lahat po tayo nagbabago. Lahat po tayo pa-iba-iba. Yung mga napili po ba natin susutin ngayong Sunday na umaga nito ay hindi ba kayo nahirapang piliin niya? Pwede kasi naisip nyo na noon na Sabado pa lang, ito na susuot ko. Pero pagdating ng Linggo, ng araw na yun, nag-iba. Kasi parang mas feeling ko, ito yung mas susutin ko. Ang bawat tao ay nag-iiba. Lahat tayo ay mayroong pagkakataon o mga tendency na magbago. Pero ang Diyos na lumikha ng lahat at yung Diyos na nagsalita sa mga Bible na hawak natin
ay hindi magbabago kailanman. That's why we believe on sola scriptura. Hindi siya tulad natin na pabago, bago. His word is flawless and without error. If man is to err, God is not. Kung ang tao ay prone sa pagkakamali, ang Diyos ay hindi. Ngayon ang tanong, how do we confidently stand on Scripture's supremacy? Sa lahat ng mga bagay na narinig po natin, paano tayo maninindigan sa authority ng salita ng Diyos? Meron lang po akong dalawang ibibigay na pwede natin makuha dito. Number one, it is authenticated by eyewitnesses. Ito ay napatotohanan ng mga nakasaksi. Si Pedro, isa sa mga first-hand witness, this declares the Scripture's authenticity. So verse 16 to 18 po, kung mababalikan ninyo, may kita po dyan na sinabi ni Pedro na kami, or yung we sa English, stands to Peter, James, and John, at binabalikan po ni Pedro yung nangyari sa Transfiguration. Sa doon kasama nila ang ating Panginoong Jesus doon sa Transfiguration. The point is, Peter exclaimed surety and confidence about his declaration. Ipinahayag ni Pedro ang katiyakan at tiwala sa kanyang pahayag. Ito po yung mga role ng mga eyewitnesses. Una, kapag ikaw ay eyewitness ng isang event or pangyayari, ikaw ay nagiging authentic source. Sa panahon nila, wala naman pong camera. Wala pong video recording na tulad ngayon sa atin na konting may problema lang sa kalsada, pwede natin i-migrate. O pwede natin i-record tapos i-send natin to public. I-post natin sa Facebook. Pero sa kanila, walang ganun. Ang paraan para sila ay magkaroon ng matibay na batayan ay yung mga nakasaksi. Ang mga eyewitnesses. Ngayon, ganun din sa pagbuo ng salita ng Diyos. Hindi ito nabuo from Genesis to Revelation na para bang isang kisap mata, buo na siya. Collection ito ng maraming mga sulat, maraming mga manuscript sa iba't ibang mga tao hanggang sa nabuo yung Bible na hawak natin ngayon. Karaniwan, ang mga nakasulat dito ay base sa mga eyewitness, lalo yung mga nakasama ni Kristo. For example, si Luke, yung binasa po natin kanina, si Dr. Luke ay nakabase sa mga eyewitness. Isa yan si John Mark. Yun yung isa sa kanyang pinagbasihan na eyewitness. So mahalaga yung role ng eyewitness sa panahon nila o yung nakasaksi. Peter's declaration about Christ made a great comparison of what myths or mga talinhaga lang o mga sabi-sabi back then. Kaya nga po sinabi niya sa 16, hindi tayo maniniwala sa mga mitolohiya, hindi tayo maniniwala sa mga kwento-kwento lamang. Maniniwala tayo doon sa nakasaksi ng kaganapan. He strongly disapproves myth about Christ. Remember his confession before Transfiguration. Kung mababalikan po natin yung account, tinanong ni Kristo yung mga alagad. Sinabi niya, sino ako? No? Sa inyong pagpapakilala, sino ako? Ang sagot po ng ibang disipulo, ikaw daw si John the Baptist. Ikaw daw yung si Elijah. O baka ikaw daw yung propeta. Pero sabi ni Pedro, siya lang pong namumukod tangi. Ang sabi niya, you are the Christ, Son of the living God. Yun yung testimony ni Pedro patungkol sa kung sino si Kristo. At kung mababasa niyo sa mga susunod, nangyari yung Transfiguration. Dito, si Peter bilang Trinitarian na naka-experience, makita natin na si Pedro bilang isang experiential Trinitarian, hindi siya pwedeng magsinungaling.
Hindi niya pwedeng gawan lang ng kwento yung mga bagay na kanyang nakita mismo. Tayo po may tendency gawin natin yan. Minsan kapag pinasa na natin yung mensahe sa iba, minsan iba na. Minsan may dagdag na, minsan may bawas, o kaya ibang iba na. Pero si Pedro bilang eyewitness, hindi niya ito dapat pagsinungalingan. Sa verse 18, hindi lang siya eyewitness. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, ang sabi diyan, narinig din nila. Hindi lang siya nakakita, pero narinig din nila. Sabi, narinig ko ang boses ng Diyos na sinasabi niya, ito ang aking anak. Sa isang korte, sa isang paglilitis sa korte, kung naka-attend na po kayo, malaking role ang eyewitness, ang testigo. Ang testigo dito nakasalalay kung mananalo ka sa kaso o matatalo ka. Hanggang ngayon, mahalaga yung pagiging eyewitness. Higit lalo ng panahon po nila dahil nga wala pang technology. Ngayon mga kapatid, ang hamon sa atin, kung alam natin na mayroong mga ganitong first-hand eyewitness, ibig sabihin sila yung una talagang makakita. Believing on the authentic eyewitnesses means believing on their written word, the scripture. Ang paniniwala sa mga totoong saksi ay paniniwala sa kanilang mga sulat. Ito yung banal na salita ng Diyos. Listen to second Helvetic Confession. Sabi po nila, we believe and confess that the canonical scripture of the holy prophets and apostles of each testament are the true word of God, and that they possess sufficient authority from themselves alone, and not from man. For God himself spoke to the fathers, to the prophets, to the apostles, and continues to speak to us through scriptures. So yung una po, kung maniniwala tayo sa mga eyewitness, dapat nating paniwalaan kung ano din yung mga sinulat nila. At ikalawang punto, ito na po yung pangalawa, dalawa lang punto. Yung una is, it is authenticated by eyewitness. Bakit tayo maninindigan sa salita ng Diyos na ito ang huling authority dahil sa eyewitness. Pangalawa, it is authenticated by the Holy Spirit. Yung una po dahil sa eyewitness. Pangalawa, dahil sa banal na Espiritu. Ito ay napatotohanan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit approves and authenticates the Scriptures. We can observe Peter's strongly agree statement here. Sabi niya sa Tagalog, hindi ko po sure kung ganyan din sa Bibles na hawak po ninyo, pero ang sabi niya sa verse 19, kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala. Para bang sa survey, nakasagot na po ba kayo ng survey? Parang sa survey meron strongly disagree and strongly agree. Sa sense na to, na sinabi ni Pedro, nandun siya sa part na hindi lang siya agree, pero strongly agree. Sabi niya, mas lalong tumibay ang aming paniniwala. Nakita niya na personal, narinig niya na personal, pero dahil sa banal na spirito, mas tumibay yung kanilang paniniwala. Sa mga sumunod na verses, makikita natin na yung banal na spirito in-affirm yung apostles' declaration. First, he drew some analogy explaining how the scripture acts. Tignan niyo po sa inyong Bible muli. Ang sabi po sa 19, kaya naman lalong tumibay aming paniniwala sa ipinapahayag ng mga propeta. Makabubuti na ito'y pag-uulan ninyo ng pansin. Take note po doon sa command. Then sumunod, sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon.
Hindi po ba parang sounds familiar ito? Actually, Peter quoted Psalms 119, verse 105, that says, "Your word is lamp to my feet and a light to my path." Kaya sabi ni Pedro, na dahil sa kami ay mas kumbinsido, ang salita ng mga propeta na ngayon ay nasa sa amin ng mga apostol ay parang ilaw sa aming mga paanan. Binabalikan niya yung Old Testament diyan sa Psalms at sinasabi sa mga mananampalataya na ito ang katiyakan. Ito ang katubusan, ito ang kakumpletuhan kay Kristo ng mga nakasulat sa propeta. Hindi lang po yan. Yung sumunod pa po ang sinabi, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Peter echoes 1 Thessalonians 2:13 that says, "And we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God, which you heard from us," the apostle, "you accepted it not as the word of men, but as what is really in the word of God, which is at work in you believers." Kaya sabi ni Pedro na yung bagay na na-receive niyo mula sa amin, which is yung kasulatan, ay hindi yan galing sa kung sino lang mga tao. Galing ito sa Diyos mismo. Doon sa last sentence po, ang sabi diyan, sa English po basahin ko, "The true proverb says that has happened to them," 21, ayan. "For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along." Sa English po ang sabi, carried along. Pero sa Tagalog ang sabi, ito po ay nasa ilalim ng banal na spirito. Sa 2 Timothy 3:16, yung sinabi pong, it is God-breathed, it is inspired word of God. Ang pangahulugan po nito sa original language, which is sa Greek, is nasa ilalim ng banal na spirito, nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na spirito. So, therefore, ang sinasabi ni Peter, to make it short, yung mga bagay na naririnig nyo sa amin, even Apostle Paul says sa Galatians, kung anghel man ang magturo, basta hindi ito yung katuruan na galing sa amin, let him be accursed. Makikita natin yung supremacy ng scriptures dito. We can see a relationship affirming each other in this Peter's expression. Makikita natin na kung ano yung sabihin ng apostol, sinasang-ayunan ng banal na spirito. At ganoon din, kung ano yung ipapatupad ng banal na spirito, sasang-ayunan ng mga apostol at gagawin din nila. By principle, it is so admiring to how the Holy Spirit apostle affirm each other. Yan po ang trabaho nila. Ang apostol, i-affirm yung banal na spirito, and then ganoon din yung banal na spirito, i-affirm niya yung gawa ng mga apostol. In contrast, not what the churches do today. They promote supernatural gifts, like the gift of prophecy, like the gift of tongues. May mga churches po na ganyan. Na para bang kiniklaim nila na merong work yung banal na spirito sa akin. Kaya ako ito gagawin. Kaya namin ito ginagawa. Kaya sa church namin, kaya namin ito gawin. Pero kung titignan natin sa New Testament, kung ano yung ginagawa ng apostol, ina-affirm ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, kung ano yung ipapatupad niya sa apostol, gagawin ng apostol. Ngayon, pagdating po sa panahon natin ngayon, sinasabi ng tao na kaya natin gawin yung mga miracle gifts na to. Pero hindi naman pinapayagan ng banal na spirito. Hindi ina-affirm or walang affirmation ng banal na spirito na kaya ko siyang gawin. Yes, they believe, siguro. Hindi, sinabi to ng banal na spirito eh. Kagabi meron akong vision at ito ang gustong sabihin ng Diyos sa aming church. Pero ito ay contradicting sa salita ng Diyos.
Ang mga bagay na ito ay sa panahon lang ng mga apostol. So, we believe wala na pong apostol ngayon at wala na pong mga propeta ngayon dahil sila ay mga foundational offices. Hindi na po ito nangyayari. The biblical response here is that we can derive primary role of the Spirit to glorify Christ. Ito po yung trabaho ng banal na Espiritu. Ang pangunahing trabaho ng banal na Espiritu is to glorify Christ. Is to glorify Christ. Nga, kung yung mga bagay na tulad nito ay hindi pinapayagan ng banal na Espiritu, therefore, hindi yan yung mga bagay na makakapag-glorify kay Kristo. Balik po tayo sa illustration natin kanina. Yung mga tradition and activity ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, ng ibang mga tao. Kung hindi ito papayagan ng banal na Espiritu, isa lang ang ibig sabihin, these activities and traditions are not glorifying to Christ Himself. Signs and wonders serve its purpose. Yung mga miracle signs and wonders, tapos na yung kanilang trabaho. Tapos na yung mga ganitong bagay. Ang role ng sign ay to point to Christ. May gumawa ng isang milagro sa Old Testament. Ang punto nun, pinupoint niya ito papunta sa darating na Messiah. The sign role is to point to Christ. For example po, nung hinahanap ko po itong church nyo, naalala ko po, this is my third time here. Hindi po sa worship service, pero sa mga gatherings. Hinahanap ko po yung signage nyo dyan na malaki. First time, parang hindi po yun napansin. Hindi ko nga po alam kung tama yung nalagay ko sa notes na JLLBC. So parang nakita ko later sa baba, JLLCC. Nakita ko yung sign eh. Yun yung hinahanap ko. So, yung sign, tinuturo niya yung church na to. Hindi tayo mag-worship service doon sa sign. Hindi natin doon gagawin lahat ng bagay na to kasi sign lang siya. Kasi sinasabi ng sign, pumunta ka sa taas, dito yung service, dito yung church. No, ganun din yung miracle signs and wonders. Hindi mo gagamitin yung sign para lang sa personal mo gain. Sign is pointing to Christ, the Messiah. Since Christ ascended, wala na po yung Panginoong Diyos sa atin physically. There's no room for signs and wonders. Tapos na, nagampanan na ni Kristo yung kanyang dapat gawin. But perhaps, many churches today claims that they have signs and wonders. Natatapos yung sign sa kanila. Na in fact, ang trabaho ng sign is to point to someone else. And this time, it is Christ. Sa last verse, makikita po natin dyan, doon sa Transfiguration account na binabalikan ni Peter, ang sinasabi niya, the prophetic word more fully confirmed. Mas napatotohanan yung prophetic word ng mga propeta noon. And then sabi, to which you will pay attention. Kung napatotohanan na ang salita ng Diyos at must to be by, you will pay attention. You must pay attention. Therefore, the Spirit's authentication to the apostle serves as an act that will glorify Christ Himself. Kapatid, kung gusto nating mabigyan ng kaluguran ang Diyos, si Kristo, read our Bibles. Read our written word of God. By way of challenge, or by the way, ito pong bagay na to, tulad po nung ginawa ng Banal na Espiritu, at yung relationship ng Holy Spirit at Apostle na a-agree sila both side, ay parang sa crucifixion. Hindi po aksidente na si Kristo yung nandun. Ngayon ang tanong, bakit hindi yung God the Father ang bumaba? Bakit hindi yung Holy Spirit ang nakapako? No. Eternity past, nung una pa lang, bago ang creation, nag-agree na yung tatlo na yung second person of the Trinity ang bababa. Walang confusion.
Nag-agree sila na yung second person of the Trinity, yung mamamatay at pagpapapako sa krus. Katulad yun ng pag-agree ng Apostle at ng Holy Spirit. Gagawin ng Apostle, lahat yun agree ang Holy Spirit. At binigay yun ng Banal na Espiritu. Yung ipapagawa ng Holy Spirit, Apostle lang gagawa. Yung relationship po na gano'n. Ngayon sa ating mga mananampalataya, we don't believe on any forces na magpapagaling sa'yo, sumama ka lang dito. Magbibigay sa'yo ng prosperity ang mga bagay na to pag sumama ka sa amin. We don't believe on that. We believe in the Holy Spirit that dwells in us. That dwells in us through Christ Jesus. Now, by way of challenge, mga kapatid, sa prophetic word na sa salita ng Diyos, sola scriptura, pay attention and be fully convinced of the written word. Magbigay ng pansin at maging ganap na kumbinsido sa banal na kasulatan. Sabi ni Wayne Grudem, sa kanyang systematic theology, lahat ng mga salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo paniniwalaan o sinusunod ang anumang salita dito, ay hindi mo rin pinaniniwalaan o sinusunod ang Diyos mismo. So, Westminster Confession of Faith. Ang pinamataas na hukuman sa anumang usaping panrelihiyon ay ang banal na espiritu na nagsasalita sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia. Hindi po natin maririnig yung banal na espiritu. Wala po makakapagsabi sa atin yan na narinig ko yung banal na espiritu audibly. Narinig ko sa aking tenga. But the Spirit talks to us by the written word. Ang salita ng Diyos. Anumang pasya o opinyon o katuruan ng sinumang tao ay dapat siyasatin at sukatin ayon sa kanilang katuruan sa Biblia. Kaya nga po ito yung importante sa atin. Ito yung safeguard sa atin. Yung sola scriptura. Para hindi po tayo maging bias. Yun po yung sinasabi natin kanina. Proteksyon ang salita ng Diyos para hindi tayo kung saan-saan paniniwala. Mapalad tayo dahil yung ang salita ng Diyos ay kumpleto na. Babasahin na lang natin. Aaralin na lang natin. Kung meron mang tradisyon o bagong katuruan ng sinuman na salungat sa sinasabi ng Biblia, ay dapat natin isang tabi at hayaang Biblia ang mangibabaw. Scripture alone is our final authority in matters of faith and practice. In conclusion, ito po tayo magwakas. Paano po tayo maninindigan sa supremacy ng Scripture? Above all everything is this: the supremacy of the Scripture must be in the proper pedestal in every believer. Kapatid, dapat nasa tamang pedestal ng buhay mo ang banal na salita ng Diyos. Kung mayroong masaangat pa dito, dapat natin tignan maigi na nasa tama pa ba tayo. The Word of God is ultimate. The Word of God is flawless. It is God-breathed. It is inspired. It is without error. Wala siyang pagkakamali, mga kapatid. Pero, saan tayo makakahanap ng gano'n sa mundo? Kundi sa salita ang Panginoon. Now, our source of revelation today is hindi yung vision, hindi yung panaginip. Sa Old Testament, ang source ng revelation nila is sa mga prophet. Bakit sabi? Thus says the Lord. Ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin, thus says the Lord. Pwede na lang kung binabasa niya yung Bible. No? Pero kung sa sarili niya, pag-iisip at salita, sasabihin niya, this is what the Lord says. Medyo alanganin po kasi, sa mga propeta, yun ang paraan ng Diyos para sabihin ang gusto niya sa tao. Thus says the Lord. Pagdating sa mga apostle, we have seen and heard. Nakasama nila eh. Yung Panginoong Jesus at narinig nila yung mga turo. We have seen and heard. Ngayon, sa panahon po natin, dahil wala ng apostol at propeta, ano ang source ng ating revelation? It is written. It is written. Ang susunod na revelation po natin ay hindi yung sa mga sasabihin ng tao,
Pero ang next revelation natin is yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Wala na. Maliban po doon. Tapos na yung canon. Sarado na. Yung revelation ay nasulat, this is the complete revelation of God. The mediator between God and man is Christ. But the mediator between Christ and man is the Scripture. Kung ang great high priest natin or tagapamagitan natin sa Diyos Ama ay si Kristo, ang tagapamagitan natin kay Kristo ay yung kanyang salita. Wala pong dapat maging ibang tagapamagitan para maunawaan natin si Kristo, kundi ang kanyang salita. Mga kapatid, we must be faithful and obedient and diligent sa kanyang salita. Sa pong paalala sa atin, ang sola scriptura, ang siyang dapat maging authority ng ating buhay sa lahat ng pagkakataon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kadakilaan at kabanalan. Salamat Lord dahil sa mga bagay na hindi kami able, kayo po ay nandyan. Salamat sa inyong salita na kumpleto na at ito ay authoritative dahil sa mga eyewitness, dahil sa banal na spirito na nagpapatotoo nito. Salamat Panginoon dahil ang salita mo ay sapat, kumpleto at walang kamalian. Ang kailangan na lang gawin ay pag-aralan, basahin, panampalatayanan. Salamat Panginoon sa umaga na ito na ang iyong salita ay nahayag. Ang papuri ay sa inyo, binabalik namin lahat ng bagay na ito. Hindi na namin kaya, wala sa aming kakayanan. Tapos sa iyo lamang. Maraming salamat po. And may these words of yours bigger in our minds so that we may apply this on our faith and in our practice on our daily lives. Sa inyo lamang po lang ang mapurihan. In Christ's name we pray. Amen.